Hi everyone, kumusta? Welcome back sa atin lahat. Sa mga fresh graduate o sa mga graduate pa lang, pwede nyo rin itong gawing guide. Every year, kalahating milyon ang gumagraduate dyan sa atin. Kaya matindi yung competition dyan sa pag-a-apply ng trabaho. Okay lang kung galing ka sa kilalang mga university katulad ng Lasal, Santo Tomas o UP. Meron na silang advantage sa pag-a-apply ng trabaho. Sila yung tinatanggap dun sa mga malalaking kumpanya dyan sa atin. Paano na lang kung yung school mo hindi kilala, no? Medyo butas ng karayom yung papasukin mo dyan para makapaghanap ka ng trabaho. Yun, minsan ang bagsak mo sa minimum wage, hindi katulad nila, maganda na yung position nila. Yung mga bagong graduate, pressure dyan yung mga yan. Kasi mataas yung expectations sa kanila. Kasi syempre, graduate yan tapos sasabihin ng iba, wala pang trabaho. Yung iba, kahit ano-ano na lang trabaho, pinapasok para lang magkaroon ng trabaho. Dati ang pagkakaalam ko, pag madami kang alam na trabaho, mas okay. Kung sa Pilipinas ka, magandang diskarte yun para lang mabuhay. Pero pag tumagal na, trabaho ka ng trabaho, pagod ka na, tapos wala ka pang ipon, yun, maiisipan mo ng mag-abroad. Para maiwasan yung ganyang ganap sa airport. Tatay nila kasi mag-abroad na yung mga anak niya, nag-iiyakan. Napakasama ng loob mo niyan, no? Pag aalis ka ng ganyan. Tapos meron ding anong pipiliin mo, yung nasa abroad ka tapos nabibigay mo yung pangangailangan ng pamilya mo, ng asawa mo. O nandito ka sa Pilipinas, magkakasama kayo pero nagigipit kayo. Pwede nyo namang gawin yung isama nyo yung buong pamilya nyo. High-skilled na profession. Alam ko mabilis na mga PR dito, no? Katulad ng engineer, nurse, IT, dentist, teacher. Ayan. Yung nurse ata, mga 6 months pa lang, pwede na sila mag-apply ng permanent residency dito. Yung mga skilled worker natin, katulad ng chef, mekaniko, karpintero, pastry chef, baker, pwede rin nilang dalhin yung family nila dito. Para maisama nyo yung pamilya nyo dito sa Australia, ito ang gawin nyo. Kung kaka-graduate mo pa lang, ito ang gawin mo. Halimbawa, kung culinary na tinapos mo, huwag ka nang maghanap ng iba pang trabaho. Huwag ka nang pumunta ng mall para magbenta ng kung ano-ano sa pabrika o mag-encode. Magluto ka na agad. Kahit sa Chowking, magluto ka na agad dyan. Habang nandyan ka, nagkatrabaho ka na sa Chowking, maghanap ka ng restaurant na nagsiserve ng international cuisine. Kumuha ka ng experience dyan. Kung may pagkakataon, mag-apply ka sa 5-star hotel katulad ng Shangri-La, Dusit Hotel, Heritage Hotel, yung mga ganyan. Magandang career path na yon. Kung gusto mo pang lumevel up, no, pwede ka rin mag-apply sa cruise line. Ayan, yung mga cruise ship. Pwede kang magbarko. Kasi napakagandang experience niyan. Ang taas ng standard ng cruise ship. Yung pagbabarko na yan, full package ka dyan, no? Kasi hindi lang pagluluto ang magiging alam mo dyan, no? Hindi lang food safety ang malalaman mo dyan, no? Matututo ka rin dyan ng fire safety. Yan, napakahalaga niyan. Pag chef ka, kailangan marunong kang pumatay ng sunog o mag-response kung anong gagawin mo kung merong sunog. Malalaman mo rin, matuturuan ka rin dyan mag-CPR, mag-first aid. Yan. Kaya full package yan. Kaya maganda rin magbarko. Pwede rin mag-Dubai kayo. Dapat ang gagawin nyo yan, binatadalaga kayo. Kung ang kinuha mo naman, automotive mechanic, pag may kakilala kang gumagawa ng sasakyan, tambay ka doon, yung mga bising mga talyer. Pumunta ka doon, sabihin mo lang kahit pagkain lang, no? Kung mabait yung may-ari na yon, baka bayaran ka pa ng kahit 200 lang kaysa naman tumambay, no? Yun, kumuha ka ng mga experience doon. Tapos pag meron ka ng experience dyan sa talyer na yan, pwede ka mag-apply sa mga kasa. Iba't ibang mga brand ng mga sasakyan, mahahawakan mo dyan sa kasa, no? Pwede ka rin mag-apply ng mga kilalang company katulad ng Toyota, Mitsubishi, Ford. Yung course mo dapat relevant doon sa trabaho mo. Automotive mechanic ka, pwede ka rin mag-automotive electrician. Yun, pag natutunan mo rin yun pag wiring ng sasakyan, napakadali na sa'yo mag-troubleshoot ng mga sira ng sasakyan. Kaya, yun nga, huwag ka nang lumihis. Dapat kung ano yung career path mo, ayun lang ang gagawin mo. Pag ganun ang ginawa mo, madali na makapasa sa mga skills assessment katulad dito sa Australia.
He's beginning to believe. Sa atin dyan, kultura na natin yung kamag-anak system, palakasan system. Kung yung magulang mo kilala o maimpluwensya o yung mga kamag-anak mo o tito mo member ng mga business organization o business club o fraternity, yan, pwede kang maging successful dyan. No? Kung sa government naman, kung may kakilala yung magulang mong politician, may kakilala kang politician o government agency, kung meron kang magulang dyan, yung mga bakante doon, syempre, ikaw na ilalagay o yung posisyon ng magulang mo, ililipat na sa'yo. Paano na lang kung yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, kailangan mo ng matinding pag-aaral, matindi-tinding diskarte, dapuan ka ng swerte para guminhawa yung buhay mo dyan sa Pilipinas. Maging successful ka dyan. Sarap dyan manirahan sa Pilipinas. Kasama mo yung family mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Kung alam mo naman giginhawa dyan yung buhay mo, dyan ka na lang. Mas lalo na kung meron kang ganito, diploma, diskarte, connection. Okay.